Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1841, GUU. Sa maliit na mundo, iniisip ng lahat na ang kanilang mundo ay ang kontinente ng siyam na ulap. Ngayon, naunawaan ng lahat na ito ay bahagi lamang nito. Nasa gitna ng maliit na mundo sina Bahwang at GUU. Ang Bahwang ay isang lugar na may dagat na gawa sa tiwangwang na chi. Kapag iniisip ang tungkol sa GUU, iniisip ng karamihan sa mga tao ang 12 imperyo, ngunit bihira nilang isipin ang pinagmulan ng lugar na iyon. Sa gitnang bahagi ng GUU, sa isang liblib at tinatahanang lugar, lahat ay itim. May mga naglalakihang ilog, at ang tubig ng mga ilog na iyon ay itim din. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar, ang ipinagbabawal na lugar ng GUU. Ayon sa mga alamat, ang mga taong pumunta doon ay karaniwang namatay, kaya walang nang ahas na pumunta doon, na lumikha ng isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng maliit na mundo. Ang lugar na ito ay hindi may kukumpara sa ipinagbabawal na lugar ng Ganyu, ang Death Valley. Kahit noong sinaunang panahon, ang mga emperador ay hindi nang ahas na pumunta sa ipinagbabawal na lugar ng GUU. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ilang tao ang lumabag sa mga patakaran. May isang grupo ng mga tao na lumilipad sa ibabaw ng itim na tubig ng GUU. Pambihira silang tumingin, at lahat sila ay nakatingin sa tubig. Isang napakalaking whirlpool na daan-daang metro ang lapad ang humikab sa ilalim nila, kasing laki ng isang lungsod, at mukhang hindi kapani-paniwala. Imposibleng malaman kung gaano ito kalalim. Tinukoy ni GUU ang 9 Netherworlds, kumpara sa siyam na ulap. Ayon sa mga alamat, ang whirlpool na ito ay humantong sa impyerno at naglalaman ng masasamang palasyo. At least, sa maliit na mundo, walang nang ahas na pumunta doon. Kapag nagpunta ang mga tao doon, maaari silang mamatay, at sa anumang kaso, napunta sila sa 9 Netherworlds, na parang naglalakbay sa impyerno. Gayunpaman, sa araw na iyon, ang mga taong ito ay isang pagbubukod. May isang taong naging itim na parang tubig ng 9 Netherworlds, na parang buhay na bangkay mula sa impyerno. Tumalon ang taong iyon sa tubig. Isang malakas na lakas ang sumusubok na kaagnasan ng kanyang katawan, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya. Nakakagulat, maaari siyang manatili sa 9 Netherworlds, sa ipinagbabawal na lugar ng GUU. Sisubog ba ang 9 Netherworlds? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Ang taong nasa itim na tubig ay nagtaas ng ulo at tumangala. Sabi niya, ang lakas ay umaasim. Malapit na ang pagsabog. Tumanggo ang isa, kumislap ang mga mata. Ang Demon Silang Sage ay nagselyado ng isang mahusay na mundo sa kanyang maliit na mundo, at itinago ito dito. 5,000 taon na kaming naghahanap at sa wakas, nahanap na namin. Makakakuha tayo ng magagandang bagay. Talaga. Sagot ng taong nasa tubig. Medyo natakot sila at nagtanong. Sa palagay mo ba ay nag-iwan siya ng bakas sa maliit na mundong ito? Walang silbi sa kanya ang 9 Netherworlds. Nag-iwan man siya ng imprint at alam niyang nandito kami, I don't think he cares much. Sagot ng nasa ere. Siya nga pala, ginawa mo ba ang hinihiling ko? Nakiusap ako sa ilang kabataan na alagaan ito. Pumunta sila sa Zuyu para tingnan. Dahil si Zuyu ay ang tinubuang bayan ng Demon Silang Emperor, tinataka niya ang isang mundo dito sa kadahilan ng iyon. Narinig ko na ang Netherworld Demon Emperor at Empress Shi ay nagpakita sa Zuyu. I wonder if historical remains have appeared, too. Sabi ng taong nasa itim na tubig. Tumanggo naman ang isa at nagpatuloy sa pagtingin sa paligid. Ang mga tao mula sa maliit na mundo ay walang alam tungkol sa kung ano ang nangyayari doon. Matapos dumating sa mundong ito, ang mga taong ito ay nanatiling napakaingat at direktang pumunta rito. Bukod sa mga bagay ng Demon Sealer, hindi sila interesado sa anumang bagay sa mundong ito maliban kay Zuyu, dahil ito ang kanyang tinubuang bayan. Hindi rin alam ni Linfang ang tungkol sa kanila, malinaw naman. Nang dumating ang mga taong iyon sa maliit na mundo, ang malakas na cultivator ng Celestial Palace of the Punishing Thunders ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Pinipigilan niya ang kanyang dila, at hindi rin niya sinabi kay Linfang at sa iba pa ang tungkol sa kanila. Ang Celestial Palace of the Punishing Thunders ay hindi kayang sakta ng mga taong ito, na kayang pumatay sa kanilang mga cultivator sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa kanila. Maging ang Qingdi Mountain ay hindi nang ahas na sakta ng gayong mga tao. Sa sandaling iyon, naglalakad si Linfang sa Zuyu, tinatamasa ang mga tanawin. Ang sarap sa pakiramdam na naroon siya, at masaya siyang nakangiti. Sa di kalayuan, nakita niya ang Yangzhou City. Ang Yangzhou City ay naging napakalaki. Mas malaki ito kaysa dati, ngumiti si Linfang. Sa wakas, nakabalik na siya. Matagal na niyang iniwan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kung gugustuhin nila, maaari niyang ibalik ang lahat ng tao mula sa Yangzhou City at walang mangyayari sa kanila. Itay, nanay, bumalik ako. Ipinahayag Linfang, nakangiti ng malawak. At sina Xiaoya, Xinye, at ang iba pa, kumusta na sila? Si Little Wuxiang, malamang na lumaki ka na. Ano ang hitsura mo ngayon? Masayang naisip ni Linfang. Kumusta ang lahat pagkatapos ng 10 taon? Ang makajos na kamalayan ni Linfang ay biglang nagsimulang manginig. Tumigil siya sa pagngiti at galit na sumimangot. Naputol ang hibla ng makajos na kamalayan. Biglang naisip ni Linfang. Noong umalis siya, binigyan niya ang lahat ng hibla ng makajos na kamalayan. Walang nangyari sa mga thread ng enerhiya sa huling 10 taon.
Ang tanging posibilidad ay may nangyaring seryoso. Nawala ang ngiti niya at nagsimula siyang gumalaw na parang kidlat. Lumitaw ang kanyang bangka at naging isang light beam. Sa isang kisap mata, naramdaman ng mga tao sa Yangzhou City ang malakas na lakas sa kalangitan. Ang daming vendors booths ay natangay pa. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakita lamang nila ang isang sinag ng liwanag na dumaan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1842, pamahalaan ni Jiuyu. Ang dalawang binata mula sa Love Sickness Forest Restaurant ay nasa Imperial Palace ng Yangzhou City. Natakot ang mga tao sa paligid nila. Para sa kanila, ito ay isang banal na lugar, isang simbolo ng kasaganaan ng Yangzhou City. Maraming mga cultivator ng Zun sa palasyo ng Imperial. Ngayon, nasa panganib sila. Isang mukhang mayabang na binata ang may hawak na dambuhalang gintong talim. Ang kanyang talim ay naglalaman ng isang malakas na nagpasindak sa mga tao. Tila ito ay isang imperial na sandata. Noon, nang lumitaw ang maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor, maraming malalakas na cultivator doon ang may mga imperial na armas. Salamat sa kanilang mga imperial na sandata, sila ay napakalakas. Sa mga taong iyon at sa kanilang mga imperial na sandata, ang imperial na palasyo ng Yangzhou City ay nasa panganib. Naisip ng karamihan, nanginginig at nakatingin sa mga bantay ng imperial na lungsod. Ang malalakas na cultivator mula sa Janj ay lahat na sugatan ngayon. Halika dito at mamatay. Baka iligtas ko ang buhay nila kung gagawin mo. Pang-iinis ng binata, ngiting-ngiti. Hinahanap niya si Lin Wuxiang. Iyang master, pumunta at magtago sa deployment spell. Sabi ng malalakas na cultivator ng Janj. Kahit na hindi mataas ang antas ng cultivation ng kalaban, ang kanilang mga imperial na armas ay mataas ang antas. Ang mga ito ay mas malakas kaysa sa imperial na mga armas na ginamit ng Chiklan noon, at naglalaman ng napakatigas na gintong cosmic energies. Kailangan nilang maging mas malakas para labanan ang mga taong may ganoong armas. Ang isang tao ay kailangang pasanin ang mga kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon. Sa makatuwid, kailangan kong pasanin ang mga kahihinatnan ng aking mga aksyon. Sabi ni Lin Wuxiang, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Wuxiang, sigaw ni Xiaoya, ano ang masasabi namin sa iyong mga magulang kung may nangyari, at sa iyong kapatid? Duguan ang mga mata ni Lin Wuxiang. Tumingin siya kina Lin Hai at Yue Menghe, at sinabing, Tatay, Nanay, pasensya na. Hindi ako magsisisi kung may mangyari. Kung may nangyari sa akin, ibig sabihin mahina ako. Huwag mo akong ipaghiganti kung mamatay ako. Hayaan mo si Lin Feng. Wuxiang, bawal kang pumunta. Sigaw ni Yue Menghe. Isang anak lang ang nasa tabi niya. Paano niya ito hinayaang mamatay? Itong grupo ng mga insekto ay talagang maingay. Sabi ng binata, pumutol. Sa isang iglap, lumitaw ang mga bitak sa kalangitan. Ang maliit na mundo ay hindi makayanan ng gayong malakas na pag-atake, dahil ang mga special na luha ay lumitaw sa lahat ng dako. Tumayo. Sabi ni Xiaoya, itinapon ang sarili sa mga lakas ng talim. Pumalakpak si Thunder, at ang mukha ni Lin Wuxiang ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw. Sister Xiaoya, nagkaroon muli ng kulog, at lumitaw ang isang maliwanag na liwanag. Isang kurtina ng mga ilaw ang nakapalibot kay Xiaoya. Ang pag-atake ay hindi siya pinatay, ngunit siya ay napunta sa isang bitak. Xiaoya. Galit na sigaw ni Lin Feng. Siya ay dumating, at sisingilin patungo sa bitak. Damapo si Lin Feng sa bitak, ang kanyang mukha ay parang baliw. Ang mga bitak ay hindi nakaapekto sa kanya. Agad siyang tumalon sa mga ilaw. Xiaoya, sigaw ni Lin Feng. Lumitaw ang mga ilaw at pinalibutan ang kanyang katawan, na pinipigilan siyang mamatay. Nakahinga siya ng maluwag. Binigyan siya ni Mr. Xiao ng isang bagay para protektahan siya. Hindi siya namatay. Brother Lin Feng. Masayang sigaw ni Xiaoya nang makita niya si Lin Feng. Hinawakan siya ni Lin Feng sa kanyang mga bisig at lumabas sa bitak. Tumitaw sila sa ibang lugar sa Yangzhou City. Dumiretso ang dalawa at bumalik sa palasyo ng Imperial. Lin Feng. Young Master. Ang mga tao sa Imperial Palace ay natulala, si Lin Feng ay bumalik. Pinunasan ni Yue Menghe ang kanyang mga luha. Bumalik na si Lin Feng. Sa kanyang mga mata, si Lin Feng ay isang Diyos. Walang imposible sa kanya. Siya si Lin Feng. Pinagmamasdan siya ng mga taong nasa malayo. Si Lin Feng ba iyon, ang maalamat na cultivator na narinig nila? Nakakagulat, mukha siyang bata. Tinitigan ni Lin Wuxiang si Lin Feng. Noong huling beses niya itong nakita, 2 taong gulang pa lang siya. Hindi niya gaanong naalala ang kanyang kuya, narinig niya lang na pinag-uusapan siya ng mga matatanda. Kapatid ko ba yan? Masayang ngumiti si Lin Wuxiang. Nakapagtataka, sa ganoong sitwasyon, nagawa niyang ngumiti. Big brother. Sigaw ni Lin Wuxiang. Tumingin si Lin Feng kay Lin Wuxiang. Iyon ang kanyang biolohikal na kapatid, si Wuxiang. Nang makita niyang ngumiti si Lin Wuxiang kahit nawawala ang isang braso niya, galit na galit siya. Sino ka? Malamig na tanong niya sa 2 cultivator. Paanong lumitaw sa Zuyu ang mga taong may napakalakas na sandata ng imperial? Ito ay kakaiba. Mukhang bumalik na ang tagapagligtas nila, pero para sa akin, isa pa lang ang mamamatay. Pang-iinis ng binata, nakangiti ng malamig. Ikanaway ni Lin Feng ang kanyang mga kamay at ang mga ilaw ng espada ay tumaas sa kalangitan. Isang nakakakilabot na hiyaw ang kumalat sa hangin.
Bumagsak ang braso ng binata mula sa langit. Hindi. Ang mukha ng binata ay nagbago ng husto, desperado at mabangis. Tiningnan niya si Linfang na may pagpatay sa kanyang mga mata, at itinuro si Linfang gamit ang kanyang ginintoang talam. Gayunpaman, biglang, tumago sa kanyang mga mata ang ilang lakas ng kamatayan, at naramdaman na siya ay mamamatay. Lalong galit ang itsura niya. Bro, tulungan mo akong nakawin ang kanyang imperial weapon, ako mismo ang papatay sa kanya. Sabi ni Lin Wuxiang. Mukha siyang baliw habang umaakyat sa ere. Nang marinig ni Linfang ang kanyang kapatid, hindi niya pinatay ang lalaki, sa halip ay lumapag sa tabi ni Wuxiang. Nagkaroon ng kislap ng liwanag, at isang malakas at mabigat na talim ang lumitaw sa mga kamay ni Linfang. Ang talim na iyon ay isang level 8 na imperial na sandata, at naglalaman ng hindi kapani-paniwalang Earth Cosmic Energies. Natagpuan nito ni Linfang sa ring ng isang malakas na cultivator na pinatay niya sa Celestial Evolution Palace. Tulungan mo sarili mo, sabi ni Linfang, binigay ang talim kay Lin Wuxiang. Tumanggo si Wuxiang at itinapon ang sarili sa isa pang cultivator na may talim. Ang mga kabataang iyon ay umasa sa kanilang mga imperial na sandata upang maging mapanganib. Ngayon, ang mga talahan na yan ay nakabukas. Muling nagbago ang mukha ng binata. Nararamdaman niya na ang sandata na ibinigay ni Linfang sa kanyang kapatid ay mas nakakatakot kaysa sa kanila. Napagtanto niya na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Mamatay. Sigaw ni Lin Wuxiang, galit na itinapon ang sarili sa binata. Inihagis ni Linfang ang kanyang sarili sa mas matanda. Natulala ang isang iyon, naglabas din siya ng imperial weapon habang nakatitig kay Linfang. Walang takot siyang sinita ni Linfang. Naramdaman ng taong iyon ang mapang-ipang mga enerhiya sa paligid niya at sumigaw. Tumigil ka, saan ka nagmula? Malamig na tanong ni Linfang. Natulala ang taong iyon at hindi napigil ang manginig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw. Makinig ka sa akin. Magsalita ka, malamig na sabi ni Linfang. Alam kong hindi ako makakalaban sa iyo pero hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, ay activate nito ang imprint na mayroon ako. Hindi mo ma-offend ang grupo ko. Kalimutan na natin ito. Nagmamadaling sabi ng binata kay Linfang. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin kay Wuxiang. Bilisan mo at itigil mo na ang pakikipaglaban. Kung hindi, ang iyong buong angkan ay masisira. Tiningnan siya ni Linfang ng diretso sa mga mata. Ang tubig ng Nine Netherworlds ay lumitaw at tumusok sa kanyang mga mata, sinira ang kanyang kalooban. Magsisimulang damaloy ang demonyo sa buong katawan niya. Saan ka nanggaling? Paulit-ulit na sabi ni Linfang. May naramdaman si Linfang na kakaiba sa kalooban ng cultivator na iyon. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at inatake pa ang kalooban ng lalaki. Ang kanyang makajos na kamalayan ay nanginginig ng husto. Naningkit ang katawan ng brother at biglang may lumitaw na silweta. Ito ay isang makajos na imprint ng kamalayan, sa isip ni Linfang, nagulat sa nakita. Napatingin siya sa anino ng mas malakas na cultivator sa hangin. Ang taong iyon ay nakasuot ng maitim na damit at ang kanyang mga mata ay madilim. Madilim na ilaw ang kumikislap sa mga mata ng taong iyon, para silang anim na malalaking dibisyon sa gulong ng karma. Makapangyarihan sila at madaling pumatay ng tao. Ang lakas ng makajos na kamalayan ng isang dakilang emperador, naisip ni Linfang, natigilan. Paano nagkaroon ng ganoon kalakas na tao sa Zuyu? Ang dakilang emperador ay tumingin kay Lin Wuxiang at mahinang nagsabi. Patigilan mo siya. Nagmukhang baliw si Lin Wuxiang, pinutol niya ang isang paa ng kanyang kalaban gamit ang kanyang talim bago tumingin kay Linfang. Patayin siya. Sabi ni Linfang kay Wuxiang. Hindi nagpatinag ang mga cultivator. Nawalan ng braso si Lin Wuxiang, kinailangan niyang maghiganti at kumilos ng may hindi matitinag na kalooban. Sige. Tuwang-tuwang sabi ni Lin Wuxiang. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kanyang kalaban, habang ang binata ay sumigaw. Ancestor, iligtas mo ako. Gusto mo siyang patayin. Galit na sigaw ng silweta. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na mahusay na enerhiya ng imperial ang sumalakay sa kapaligiran. Lumipat ang kanyang mga mata kay Linfang. Si Linfang ay may magandang sun disk na naglalaman ng malalakas na enerhiya. Ang isang thread ng makajos na kamalayan ay nangangahas na kumilos ng mayabang. Dinuraan si Linfang, pinipigilan ang makajos na kamalayan ng kanyang nakakasilaw na sun disk. Galit ang sigaw ng silhouette, ngunit patuloy na nawasak ang kapaligiran sa paligid nito. Nababaliw ka, sigaw ng Fred, mabilis na umatras. Gayunpaman, ang sun disk ay isang great imperial weapon at pinipigilan ang Fred na iyon ng kalooban. Pinalibutan siya nito at nawala siya sa loob. Nanginginig ang mga tao. May lumitaw black hole. Ang binata sa ilalim nito ay hindi namatay, nakakagulat. Ginamit ni Linfang ang kanyang buong lakas upang atakehin ang siweta sa halip. Nang mga sandaling iyon, namutla ang mukha ng binata habang nanginginig ang buong katawan. Si Linfang at ang kanyang kapatid ay baliw. Nang ahas pa silang sirain ang makajos na kamalayan ng isang dakilang emperador, at mayroon silang mahusay na imperial weapon. Huwag mo akong patayin. Pakiusap ng taong iyon, umatras ng mabilis hanggat kaya niya. Tiningnan lang siya ni Linfang ng diretso sa mga mata at mahinang sinabi. Sabihin mo sa akin kung saan ka nanggaling at bakit ka napunta sa maliit na mundong ito.
Mayroon bang iba pang malalakas na cultivator sa maliit na mundong ito? Galing kami sa gobyerno ng GUU. Dumating kami sa maliit na mundo dahil sa ipinagbabawal na lugar ng Demon Silang Sage. Maraming tao ang dumating, may mga emperador at mga dakilang emperador dito. Sabi nung taong yun. Wala siyang choice kundi ang magsalita. GUU's government. Demon Silang Sage. Kumunat ang noo ni Linfang. Ang Demon Silang Sage ay dapat ang dakilang emperador na tumatatak ng demonyo, ngunit kakaunti ang nakakaalam tungkol sa kanya. Hindi nila alam na tinawag siyang Demon Silang Sage. Ito ay tulad ng Freeliv's Great Emperor. Ganyan ang tawag sa kanya ng mga hindi nakakakilala sa kanya. Alam ng mga taong nakakaalam tungkol sa kanya na hindi siya isang dakilang emperador. Saan sa kontinente ng Siyam na Ulap ang pamahalaan ng GUU? Gaano kalakas ang pinakamalakas na cultivator na sumama sa iyo? Tanong ni Linfang. Ang pamahalaan ng GUU ang pangunahing grupo sa Long Night City sa Purple Clouds. Hinahanap namin ang ipinagbabawal na lugar sa GUU. Ito ay isang order na natanggap namin mula sa Nine Netherworld Sage. Nahanap na namin sa wakas. Ang pinakamalakas na cultivator na kasama namin ay mga dakilang emperador, wala kaming panahon na tumawag ng mas malalakas na cultivator. Sagot ng binata. Si Linfang ay namangha. Ang mga tao mula sa Purple Clouds ay nakahanap ng isang maliit na mundo sa rehiyon ng Dark Knight. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Bakit mo hinahanap ang bawal na lugar ng GUU? Tanong ni Linfang. Ayon sa mga alamat, mayroong isang lihim na palasyo sa ipinagbabawal na lugar ng GUU, ngunit para sa amin, mga tao mula sa pamahalaan ng GUU, ang pagsasanay sa paglilinang doon ay lubhang kapaki-pakinabang. Noon, ang Demon Silang Sage ay nabaliw at tinataka ng isang napakalaking lugar ng dakilang mundo sa kanyang maliit na mundo, kasama ang ipinagbabawal na lugar ni GUU. Sagot ng binata. Nagulat muli si Linfang. Ang Demon Silang Sage ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kaya niyang ayusin ang buong lugar ng dakilang mundo sa loob ng sarili niyang maliit na mundo. Narinig ko na ang tinubuang bayan ng Demon Sealer ay si Zuyu, ngunit walang mga makasaysayang labi dito, ano sa palagay mo? Tanong ni Linfang. Naisip niya ang Huangxi at ang maliit na mundo na parang Zuyu sa loob nito. Napansin ko rin. Maaaring tinatakan ng Demon Silang Sage ang makasaysayang labi sa ibang lugar. Baka inilagay niya sila sa maliit na mundo kung saan tinatakan niya ang bahagi ng dakilang mundo. Sagot ng binata. Naunawaan ni Linfang na may mga mas mahiwagang bagay patungkol sa maliit na mundong pinanggalingan niya. Ang Zuyu na mapupuntahan sa pamamagitan ng pagdaan sa kabaong sa dagat ng Huang ay ang sinaunang bansa ng Zuyu. Ito ay isang lugar na nilikha ng Demon Silang Sage. Ang maliit na mundong iyon ay talagang maliit na mundo ng Demon Sealer. Gayunpaman, bakit hindi nagpakita doon ang demonyong panig ng Freeliv's Great Emperor? Bakit ito tinatakan sa Death Valley? Maaari kang mamatay ngayon. Ang dilim sa mga mata ni Linfang ay dahan-daang naglaho, at tumigil siya sa pagkontrol sa binata, na malumanay na bumagsak at namatay. Pinatay din ni Wuxiang ang isa pang binata. Nakapagtataka, ang mga bagay na ito ay nauugnay sa Demon Silang Sage at sa gobyerno ni GUU. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1843, ang wildness ni Linfang. Nagtataka ako kung kailan tinatakan ng Demon Silang Sage ang isang bahagi ng dakilang mundo sa sarili niyang maliit na mundo. Ang mga miyembro ng GUU's government ay may tinatawag na GUU Sage. Sila ay dapat na hindi kapani-paniwalang malakas. Makapangyarihan ang lumikha sa maliit na mundong ito. Sa kasamaang palad, ang Demon Silang Sage ay tumigil sa pangangalaga sa maliit na mundong ito. Kung hindi, ang maliit na mundong ito ay magiging napakalakas, naisip ni Linfang. Marahil sa simula ay gustong gamitin ng Demon Sealer ang maliit na mundong ito para makapagpahinga at magsaya sa sarili. Siguro masaya siya basta walang naninira. At mayroong GUU Sage ng gobyerno ng GUU. Siya ay malamang na isang walang katulad na cultivator. Magiging mahirap ang manatili sa Yangzhou City. Brother. Lumapit si Lin Wuxiang kay Linfang at ngumiti. Nalungkot si Linfang nang makitang nawala ng braso si Wuxiang, at 15 taong gulang pa lamang siya. Siya ay ganap na naiiba kay Xiao Chen sa maliit na nayon, siya ay may hindi matitinag na kalooban. Noon pa man ay nag-aalala si Linfang tungkol kay Wuxiang dahil nagkaroon siya ng magandang buhay, at isinilang sa magandang kalagayan kasama ang lahat ng kailangan niya. Pero sa huli, na-motivate pa rin siya at nagsikap. Naglabas si Linfang ng life cosmic energies, na nagsimulang damaloy sa buong katawan ni Wuxiang. Tinapik ni Linfang ang mga balikat ni Wuxiang at sinabing, 15 ka pa lang at napakatigas mo na, mag-ingat ka na lang sa susunod. Hehe. Tumawa lang si Wuxiang. Ginulo ni Linfang ang kanyang buhok. Muling tumawa si Wuxiang at sinabing, sinabi ni na tatay at nanay na noong 15 ka, nagsimula kang umakyat sa rehiyon at naglalakbay ka ng mag-isa. Sinabi nila na ikaw ay walang takot at may matibay na kalooban. Hinangaan ka rin ng mga tao. 15 na ako, hindi ako maaaring maging mas mahina kaysa sa iyo. Ngunit dapat kang manatiling ligtas. Sabi ni Linfang. Nais niyang walang sino man ang magkaroon ng katulad na buhay noong siya ay 15 taong gulang. Noon, wala siyang background, naglilibot lang siya mag-isa. Iba ang buhay ni Wuxiang. Maaari siyang manatiling ligtas. May pagpipilian siya. Lumapag sa lupa sina Linfang at Wuxiang.
Tumingin si Lin Feng sa paligid at napuno ng init ang kanyang puso. Tatay, nanay. Binati ni Lin Feng ang kanyang mga magulang. Ang mga mata ni Yu Menghe ay puno pa rin ng luha. Tumanggol lang si Lin Hai. Little Lin Feng, paano ang braso ni Wu Xiang? Pagagalingin ko siya. Sabi ni Lin Feng, pinakawalan silang dalawa. Napansin din ni Lin Feng sina Liu Fei, Yun Shi, Yi Zhu at ang iba pa, ngunit may nawawala. Nagtanong siya, nasaan si Xinye? Nang marinig siya ng lahat, medyo kakaiba sila. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Lin Feng, ngunit naunawaan din niya ang nangyari pagkatapos nilang sabihin sa kanya. Matagal na niyang pinag-isipan ito. Kinokontrol na siya. Hahanapin ko siya. Sabi ni Lin Feng, ngumiti ng mapait. Pagkatapos ay dinagdag niya, tatay, nanay, wala na akong masyadong oras. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay. Sige, pwede ka nang umalis. Tumanggo si Yu Menghe. Dahan-daang bumangon si Lin Feng sa hangin at nagsabi, mga tao ni Janj, daluhan ako. May tunog ng mga espadang naghihiwa sa hangin. Lumitaw ang malalakas na cultivator mula sa Janj, ang kanilang mga mukha ay parang matalim na parang mga espada. Young Master. Bati ng malalakas na cultivator, yumukod sa harap niya. Gumawa ng cutting motion si Lin Feng, at lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw, na nagmaterialize ng maraming imperial na armas, lahat ay naglalaman ng malakas na lakas. Ang mga cultivator ni Janj ay natulala, at ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok. Mga sandatang imperial, lahat ng ito ay mga sandatang imperial. Hindi pa sila nakakita ng napakaraming armas ng imperial. Para kay Lin Feng, hindi ito mahalaga. Napatay niya ang napakaraming malalakas na tao na nagmula sa makapangyarihang mga grupo. Lahat sila ay may magagandang bagay, at kinuha ni Lin Feng ang lahat pagkatapos silang patayin. Kayong lahat, pumili ng sandata. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Tuwang-tuwa ang mga tao ni Janj. Kumislap ang kanilang mga silhouette at lahat sila ay pumili ng mga armas na gusto nila. 10 taon na nilang pinoprotektahan si Zuyu at sa paglipas ng panahon, lalo silang nagrereklamo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lahat sila ay may pakiramdam na ito ay katumbas ng halaga. Ang kanilang young master ay bumalik, at si Janj ay malamang na nagsimulang bumangon sa lalawigan ng bahwang. Sabihin sa lahat kung ano ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Sa humigit kumulang 2 buwan, maaaring may napakalaking pagbabago sa Zuyu. Marahil ay kailangang huminto si Zuyu sa pakikipag-usap sa labas ng mundo, ngunit ang iyong buhay ay hindi malalagay sa panganib. Ang mga taong gustong manatili ay maaaring manatili, ang mga gustong umalis ay maaaring umalis. Gayunpaman, ang mga gustong umalis ay kailangang umalis sa loob ng 2 buwan. Sabi ni Lin Feng ng napakalakas. Maraming tao ang nagsimulang manginig. Magbabago ba si Zuyu? Ano ang mangyayari sa Zuyu? Oo, young master. Sabi ng 2 leader ng grupo mula sa Janj. Pagkatapos, ang mga silhouette ng malalakas na cultivator ay kumikislap. Lumabas sila sa Zuyu upang ipaalam sa mga tao. Tumingin si Lin Feng sa palasyo ng imperial. Ang mga sundalong Chiexi ay ang mga bantay ng palasyo ng imperial. Pinabangon sila ni Lin Feng, maalamat sila sa Zuyu. Chiexi forces, makinig ka sa mga utos ko. Sigaw ni Lin Feng. Chiexi troops, naririto po. Sigaw ng tropa na umaangat sa ere. Para sa iyo, pumunta at ipaalam sa populasyon na magbabago si Zuyu. Sabi ni Lin Feng. Pinipilit ni Chiexi, oo, sir. Lumabas din ang mga sundalo. Sa araw na iyon, naglakbay sila sa buong bansa kasama ang kanilang mga hayop, mula sa isang lungsod patungo sa isa pa. Siyempre, hindi maaaring iwan ng mga ordinaryong tao si Zuyu sa loob ng 2 buwan, marahil ay hindi nila kayang iwan si Zuyu sa buong buhay nila. Pangunahing sinadya ni Lin Feng na ipaalam sa mga cultivator. Ang imperyo ng Zuyu ay gumalaw. Si Lin Feng ay bumalik at sinabi sa kanyang mga tao na ang ilang magagandang pagbabago ay magaganap, na maaaring sila ay mahihiwalay sa labas ng mundo. Nakakamangha. Maraming tao ang nagulat, at kailangang pumili. Gusto ba nilang manatili o gusto nilang umalis? Gusto nilang malaman kung anong uri ng mga pagbabago ang sinasabi ni Lin Feng. Mabuti o masamang pagbabago ba ang ibig niyang sabihin? Walang nagsabi sa kanila ng anuman, bagaman. Binibigyan sila ni Lin Feng ng simpleng desisyon. Magbabago si Zuyu, gusto ba nilang umalis o manatili? Iyon ang kanilang pinili. Habang kumakalat ang balita, ang mga tao mula sa palasyo ng imperial sa Yangzhou City ay kailangan ding gumawa ng desisyon. Karamihan sa kanila ay nagpasya na manatili. Maraming tao sa palasyo ng imperial ang malapit na nauugnay kay Lin Feng, at nagtiwala sila sa kanya. Ano man ang nangyari, si Lin Feng ay parang Diyos sa kanila, nagmamalasakit siya sa kanila at hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Siyempre, karamihan sa mga tao ay determinado, ngunit isang minurya pa rin sa kanila ang nagpasya na umalis. Hindi sila pinilit ni Lin Feng na manatili. Lahat sila ay librero pagkalipas ng ilang araw, napagtanto ng mga taong dumaan sa imperial na palasyo ng Yangzhou City na ito ay walang laman. Wala nang tao doon. Nasaan ang mga miyembro ng imperial na palasyo ng Zuyu? Lahat ba sila ay nasa misteryosong deployment spell? Napakahiwaga ng lahat. Ngunit tulad ng iba sa Zuyu, kailangan nilang magpasya kung ano ang gusto nilang gawin, gusto ba nilang manatili o umalis. Binigyan sila ni Lin Feng ng 2 buwan.
Kung gusto nilang umalis, kailangan nilang umalis sa loob ng 2 buwan. Para sa kanila, ang pinakamadaling pagpipilian ay ang lumipat sa mga bansa at imperyo na hindi kalayuan sa Zuyu. Noong mga araw na iyon, isang makapangyarihang cultivator ang dumaong sa Yangzhou City, at siniyasat ang Yangzhou City sa kanyang makadiyos na kamalayan. Maraming tao ang nakadama ng matinding pressure. Gayunpaman, ang malakas na cultivator ay walang nakitang anuman. Wala na ang binata na pumatay sa kanyang mga inapo. Wala na ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at lahat ng miyembro ng palasyo ng imperyo. Galit na galit ang lalaki, ngunit walang lakas. Isang dambuhalang kamay ang bumaba mula sa langit at winasak ang palasyo ng imperial, na naging isang larangan ng mga guho. Sa totoo lang, hindi niya alam na nasa Yangzhou City si Lin Feng at pinapanood siya. Naunawaan ni Lin Feng na ang mga paghihigpit ng selyo ng Demon Sealer ay wala na. Siguro noon, ang layunin niya ay banta lamang ang lahat ng mga emperador ng bahwang. Pagkaalis ng malakas na cultivator, umalis din si Lin Feng sa Yangzhou City. Sinimulan niyang suriin ang lahat ng lugar ng Zuyu. Kasabay nito, nagsimula siyang lumikha ng sarili niyang maliit na mundo batay sa hugis ni Zuyu. Sa tuktok ng isang bundok, may isang binata na naka-cross-leg na nakaupo at nakapikit. Si Lin Feng iyon. Sa maliit na mundo ng espiritu ni Lin Feng, mayroong isang grupo ng mga tao na nanonood ng lahat. Natigilan sila. Bro, mananatili ba talaga tayo sa maliit mong mundo? Tanong ni Lin Wuxiang, nakatitig kay Lin Feng. Ang lugar na ito ay parang Zuyu. Para kay Wuxiang, walang pinagkaiba ang Yangzhou City at ang lugar kung saan siya naruroon sa mga sandaling iyon, sadyang nasa ibang mundo sila. Si Wuxiang, Yu Menghe, at ang iba pa ay lahat ay namangha. Ito ang maliit na mundo ng isang malakas na cultivator. Si Lin Feng ay naging napakalakas na kaya na niyang lumikha ng isang mundo na kamukha ni Zuyu. Wuxiang, ito ang aking maliit na mundo, ngunit ito rin ay si Zuyu. Sa hinaharap, magiging napakalaki ng mundong ito. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Sumimangot si Lin Hai at lumapit kay Lin Feng. Little Lin Feng, gusto mo talagang gayahin si Zuyu sa mundong ito. Tatay, binigyan ko lahat ng pagpipilian na manatili o umalis. Ang mga pipiliing manatili ay gustong manatili sa Zuyu. Hindi ko kayang baguhin ang mundo nila, ang lahat. Gusto nilang panatilihin ang kanilang mga bahay at lahat ng bagay. Sabi ni Lin Feng, patuloy kong pagandahin ang mundong ito. Gagawin ko itong maging makapangyarihan. Sa 100 taon, makikita mo na siguro ang buong mundo, hindi lang si Zuyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1844, mga pagbabago sa imperyo. Lumitaw si Lin Feng sa isang kagubatan sa Zuyu. Siniyasat niya ang bawat sulok nito sa kanyang makadiyos na kamalayan. Kabisado niya ang lahat. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakbay gamit ang kanyang bangka. Sa lalong madaling panahon, ang mga taong nagpasyang manatili ay kailangang ilipat. Gusto ni Lin Feng na manatiling pareho ang lahat dahil ito ang kanyang tinubuang bayan. Maaari niyang baguhin ang anumang bagay anumang oras, gayunpaman. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw si Lin Feng sa isang sinaunang nayon. Ang mga tao doon ay mga ordinaryong tao. Kahit na ang mga may alam tungkol sa cultivation at nagsanay nito ay may mababang antas ng cultivation, karamihan sa kanila ay mga cultivator ng Chi layer. Sister, may nakapagsabi ba sa iyo tungkol sa paglipat? Tanong ni Lin Feng, naglalakad papunta sa isang matandang babae na nakasuot ng damit na gawa sa balat ng hayop at nakangiti. Ginawa ko, dumating sa nayon ang mga tropang nakasakay sa mga hayop at sinabi sa amin ang tungkol dito. Sabi ng babae. Tumiti siya at tumayo. Dapat galing ka sa malayo. Maupo ka, ikukuha kita ng tubig. Hindi tumanggi si Lin Feng. Kinuha niya ang baso ng tubig, sariwa at malamig. Tumiti siya at sinabi, alam mo ba kung ano ang balak gawin ng mga tao sa nayon? Umiling ang babae. Nasa cultivation world tayo, walang nakakakilala sa atin. Wala kaming alam sa kahit ano. Hindi natin kailangang mag-alala. Bakit tayo mag-aaksaya ng ating enerhiya sa paglalakbay sa daan-daang kilometro? Ayaw naming iwan si Zuyu. Napangiti tuloy ang babae. Sa di kalayuan, may dumating na grupo ng malalakas na lalaki na may dalang mga sibat, mukha silang mga mangangaso. May mga hayop sa tuktok ng mga sibat na iyon, na nagpapakita ng matagumpay na pangangaso. Miss, sino yun? Tanong ng isa sa mga binata. Tumingin sa kanya ang babae at ngumiti. Dumaan siya sa village namin kaya binigyan ko siya ng isang basong tubig. Brother, samahan mo kami ngayong gabi, maglasing tayo at mag-barbecue. Mungkahi ng binata, nakangiti ng buong puso kay Lin Feng. Hindi tumanggi si Lin Feng. Sa gabi, nagtipon-tipon ang mga taga-nayon, nag-ihaw ng karne at nagpupuno. Ang lahat ay sumayaw ng sama-sama, at nagsasaya. Si Lin Feng ay nasa karamihan ng tao at nag-enjoy din. Pinahal niya ito. Sa araw na iyon, si Lin Feng ay natulog pa sa paligid ng apoy, lahat ay natulog ng magkatabi. Sa ikalawang araw, umalis siya sa nayon. Nagpatuloy siya sa paglalakbay sa buong bansa. Dumating ang araw. Maraming tao sa imperyo ng Zuyu ang natakot. Lumipas ang 2 buwan. Ilang napakalaking pagbabago ang mangyayari sa bansa, ngunit mangyayari ba?
Si Lin Feng, ang kanyang pamilya, marami sa kanyang mga kaibigan, ang puwersa ng Chiexi, at ang mga cultivator ni Janj ay nasa imperial na palasyo ng Yangzhou City sa imperyo ng Zuyu. Sigurado ba kayong lahat na gusto ninyong manatili? Kung gusto mong umalis, hindi pa huli ang lahat. Ayokong ma-pressure kayo. Tanong ni Lin Feng sa karamihan. Binalaan niya ang lahat na ang ilang napakalaking pagbabago ay magaganap sa Zuyu. Sigurado kami. Gusto naming manatili at protektahan si Zuyu magpakailanman. Sabi ng mga puwersang Chiexi. Si Zuyu ang kanilang tinubuang bayan. Kailangan nilang protektahan ito, hinding-hindi sila susuko. Sige. Tumanggo si Lin Feng at tumingin sa mga miyembro ng Janj. Namumuno ngayon si Janj kay Bahwang. Maaari kang umalis at bumalik kung gusto mo. Naikuyom ng mga cultivator ni Janj ang kanilang mga kamao. Napakahirap na desisyon. Maraming tao ang hindi umalis sa Zuyu dahil tag-aron sila, ngunit ang mga tao ni Janj ay mula sa Janj sa Bahwang. May mangyayari, baka tuluyan na silang maipit sa Zuyu. Iyang master, nagpa siya akong manatili. Ipinahayag ng isang tao. Ang kanyang boses ay parang sumisipol na espada. Alam niya na kung babalik siya sa Janj, tatangkilikin niya ang mataas na posisyon at mamuhay ng maginhawa, ngunit mahirap na maging mas malakas. Kung mananatili sila kay Lin Feng, marahil ay magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon, o maaaring hindi, ngunit handa silang kunin ang panganib na iyon. Sige, hindi na kita tatanungin. Sabi ni Lin Feng. Bigla, ang kanyang espiritu ay nagkatawang tao sa nakasisilaw na anyo, at isang pahina ng kanyang espiritu ang bumagsak sa langit. Ano yan? Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tinitigan ng isang pahinang gininto ang kasulatan. May napakadetalyadong drawing sa page na iyon, parang isang buong mundo. Lumitaw ang mga makinang na ilaw. Ang libro ay naging napakalaki at naging isang magaan na kortina na nagpawi sa langit at araw. Ang mga tao ay namangha. May nahuhulog sa Yangzhou City. Sigaw ng ilang tao. Ito ay isang ilusyon na mundo. Ang mundong iyon ay umiikot, halos mukhang totoo. Iyan ay. Ang mga tao sa Yangzhou City ay natulala. Ito ay hindi isang libro, ito ay isang mundo, ngunit ito ay mukhang isang mirage. Itinatago niya si Chi sa isang maliit na mundo. Ang malalakas na cultivator ng Janj ay nakatitig kay Lin Feng. Narinig nila na ang mga emperador ay maaaring lumikha ng maliliit na mundo ngunit hindi nila nakitang nangyari ito sa harap ng kanilang mga mata. Ang Chi ay nakondensed at pagkatapos ay naging isang solidong mundo, ang katatagan ng maliit na mundo ay nakasalalay sa lakas ng cultivator. Gayunpaman, magagawa ba talaga ni Lin Feng ang isang maliit na mundo tulad ng nilikha ng malalakas na cultivator? Ano ang gustong gawin ni Lin Feng? Napakabilis, ang mga tao mula sa buong imperyo ng Zuyu ay nakarating sa maliit na mundo, nang walang pagbubukod. Nagkondense si Chi at ang pinakakamanghamanghang bahagi ay na habang lumalawak ang mundo, nakita nila ito para sa kanilang sarili. Ang dalawang mundo ay nagtatagpo. Iyon ba ang napakalaking pagbabago na narinig nila? Sino ang magsasabi sa kanila kung ano ang nangyayari? Yangzhou City, Imperial Palace. Nagulat ang mga tao sa Imperial Palace ng Yangzhou City habang nakatingin sila sa mirage. Makikita nila ang Yangzhou City, ang mismong Yangzhou City. Magpatatag. Sigaw ni Lin Feng. Ang Chi ay lalong humigpit at biglang, ang mga tao mula sa imperyo ng Zuyu ay natagpuan ang kanilang sarili ng marahas na nanginginig. Mas bumilis pa ang pagbaba ng ilusyon mula sa langit. May magandang nangyari ba, o masama? Sa wakas, ang mirage ay bumaba mula sa langit at dumaong sa imperyo ng Zuyu. Ang mga mundo ay ganap na nagsasama habang ang Chi ay nagkondensed. Napagtanto ng karamihan na nasa iisang lugar pa rin sila. Walang nangyari. Gayunpaman, nakaramdam sila ng kakaibang Chi sa kanilang paligid. Ano ang nangyari? Naisip ng maraming tao. Tumibok ang kanilang mga puso. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, natakot sila. Hindi nila alam na si Lin Feng na lang ang natitira sa mundong kinalalagyan nila noon, pinapanood niya ang isang buong mundo na umuusbong. Nagpatuloy si Chi sa pagkondensasyon. Ito ay hindi na Chi, ito ay isang tunay na mundo. Kakaibang mundo. Sariling mundo ko ito, ngumiti si Lin Feng. Ang mundong iyon ay mukhang maliit sa kanya, ngunit para sa mga tao sa loob, ito ay mukhang normal. Nasa Zuyu pa sila, ang bansang kilala nila. Hindi nila alam na nasa ibang maliit na mundo sila. Tumitaw si Lin Feng sa kanyang maliit na mundo. Brother, bakit ka nawala bigla? Tanong ni Lin Wuxiang kay Lin Feng. Nagulat siya at gayon din ang lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng isasagot niya. Gayunpaman, tumawa lang si Lin Feng. Wala siyang sinabi. Tumingin sa kanya ang isang malakas na cultivator mula kay Janj, kumikislap ang kanyang mga mata at nagtanong siya. Iyang master, iyon pa rin ang Empire ng Zuyu. Tumiti si Lin Feng at sinabi. Ito pa rin ang imperyo ng Zuyu at ito ay palaging magiging. Palagi ka ring mananatili sa Empire ng Zuyu, naiintindihan mo. Ang malakas na cultivator ay tumingin kay Lin Feng sa isang malalim at makabuluhang paraan at pagkatapos ay tumanggo siya. Naiintindihan ko, kami ay nasa Empire ng Zuyu at ito ay palaging magiging. Sa sandaling iyon, maraming tao mula sa Zuyu ang tumingin sa langit at napagtanto na nawala ang mirage. Walang nagbago. Laming-galinga ang ilang tao sa paligid at napansin na may mga detalyeng nagbago, pareho lang ito, ngunit sa parehong oras ay iba ang hitsura nito.
Maraming tao ang natakot, hindi alam kung ano ang nangyari. Halimbawa, may mga taong nasa harap ng isang balon, kukuha na sana sila ng tubig at biglang nawala ang balon. May iba pang tao sa kanilang mga bahay, may mga alikabok at sapot ng gagamba sa sulok ng mga silid at sa sandaling iyon, nawala ang mga bagay na iyon. Ang mga bagay ay pareho, ngunit sa parehong oras sila ay nagbago din. Ang mundo ni Linfang ay hindi maaaring maging eksaktong pareho. Maraming mga detalye ang naiiba dahil hindi ito napansin ni Linfang. Ginawa niya ang kanyang makakaya, di pa man. Marami din ang mabilis na nakakalimutan ang mga bagay na iyon dahil parang walang nagbago. Nasa imperyo pa rin sila ng Zuyu, nasa tabi pa rin nila ang kanilang mga kaibigan at kapamilya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1845, walang dapat ipag-alala. Sa mundo ni Linfang, ang deployment spell na nagpoprotekta sa imperial na lungsod ay nawala na. Hindi na niya kailangan pang protektahan ang imperial na lungsod. Pinalitan ng maraming puno ang deployment spell. Maraming mga puno din ang lumitaw sa Yangzhou City, na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang lakas na iyon ay lumipad sa buong imperyo ng Zuyu. Kumbinsido si Linfang na ang kanyang maliit na mundo ay magiging isang kontinente sa lalong madaling panahon. Ito ay mapupuno ng mga cosmic energies at mga banal na lugar ng paglilinang. Sa paanan ng Heavenly Grace Ancient Tree na si Linfang, nagtipon ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nararamdaman nilang lahat ang hindi kapani-paniwalang cosmic energies ng Heavenly Grace Ancient. Kumikislap ang mga mata ni Lin Wuxiang at sinabi niya, "Bro, ang cosmic energies ng punong iyon ay mas malakas kaysa sa binhi ng tadhana na ibinigay mo sa akin noong sanggol pa ako." Siyempre, ang punong iyon ay maaaring magbago ng lahat sa imperyo ng Zuyu. Tumiti si Linfang. Huwag sayangin ang likas na yaman. Wuxiang, iyon ay isang Heavenly Grace Ancient Tree, maaari nitong pagalingin ang iyong braso, at maaari nitong linisin ang iyong katawan. Maaari ka nitong gawing mas matalino at makakatulong din ito sa iyo na magsanay ng mas mabilis. Naiintindihan, sabi ni Lin Wuxiang. Rinhai at Yumeng hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit hindi sila masyadong nagtanong. Nasa Yangzhou City pa sila sa Zuyu. Nandoon din ang lahat ng iba. Para sa kanila, walang nagbago, at lahat ay perpekto. Ang dahilan kung bakit nagtayo si Linfang ng isang maliit na mundo ay dahil gusto niyang protektahan ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Kung ginawa lang ni Linfang ang mga miyembro ng kanyang pamilya na lumipat sa isang maliit na mundo ng mag-isa, mabilis silang nainip. Ginawa niya ang buong populasyon ng isang imperyo na lumipat sa kanyang maliit na mundo. Ang ganitong paraan ay higit na mas mahusay, mayroong buhay ng direkta mula sa simula. At ang kanyang mga magulang ay nagawang magkaroon ng parehong buhay tulad ng dati. Tatay, nanay, may gagawin ako. Sabi ni Linfang na tumanggo sa lahat bago umalis ng mabilis. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating siya sa hangganan ng imperyo ng Zuyu. Gumawa siya ng ilang mga bakod sa paligid ng kanyang maliit na mundo, kaya walang sino man ang makakaalis sa ganoong paraan. Tumingin man ang mga tao doon, hindi nila malalaman na ibang mundo ang nasa kabilang panig. Lumikha si Linfang ng bulubundukin bilang bakod, na may maraming puno at halaman. Kasabay nito, nagtanim din siya ng maraming puno ng bodi sa mga bundok. Lumitaw ang mga lambak, lawa, ilog, at daanan. Pagkatapos noon, tumalon si Linfang sa tuktok ng isang bundok at tumingin sa paligid. Nagmukhang totoo ang lahat. Pagkatapos, muling umilo si Linfang at nagpatuloy sa paglikha ng iba pang mga lugar. Nagagawa niya ang gusto niya. Tumigil lang siya sa sobrang pagod, at masayang ngumiti. Gumawa siya ng sarili niyang mundo. Ang kanyang mundo ay kulang sa mga tao at kasaysayan. Siyempre, maaring umunlad din ang mga tao sa paglipas ng panahon, ngunit naisip ni Linfang na kung ang lahat ng mga taong ito ay kabilang sa iisang imperyo, hindi iyon sapat. Ang mga tao ay mangangailangan ng daan-daang taon upang umunlad sa ganoong paraan. Siyempre, maaari ring magtatag ng mga panuntunan si Linfang. Halimbawa, maaari niyang pagbawalan ang mga tao sa pagpatay. Sa ganoong paraan, mamumuhay ng payapa ang mga tao at titigil sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kung tumigil sila sa pakikipaglaban, ano ang magiging kultibasyon? Sa makatuwid, hindi siya nagtatag ng anumang mga patakaran. Umupo si Linfang sa hangin at tumingin sa paligid, nakangiti ng malawak. Sa kanya ang mundong ito, isa siyang Diyos dito. Nagtataka ako kung maaari akong lumikha ng mga bagay gamit ang lakas na pagmamayari ko lamang sa aking mundo, o cosmic energies. Bulong ni Linfang. Halimbawa, ang planetang Earth ay isang mundo ng sibilisasyon, ng agham at mga teknolohiya. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay isang mundo ng paglilinang. Magkaiba ang pagunlad ng parehong mundo, at ang mga tao sa mga mundong iyon ay iba at hindi kailanman nakilala. Gayunpaman, ang kontinente ba ng Siyam na Ulap ang pinakahuling bersyon ng mundo ng paglilinang? Ang lahat ng mundo ay nagtrabaho ayon sa yin at yang, lahat sila ay may lupa at langit, pati na rin ang lakas ng 5 elemento. Ang maliit na mundo ni Linfang ay walang pagbubukod. Gayunpaman, maaari ba siyang lumikha ng mga bagong uri ng cosmic energies? At ang mga cosmic energies sa kanyang maliit na mundo ay pareho sa labas ng mundo. Sa labas ng mundo, magagamit ba niya ang parehong cosmic energies na magagawa niya sa sarili niyang maliit na mundo?
Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nawala si Lin Feng mula roon. Sa labas ng mundo, walang natira sa imperyo ng Zuyu. Ito ay walang tao at mukhang inabandona. Ang mga tao at hayop ay nawala lahat sa isang kisap mata. Sa mga kalapit na bansa at rehiyon, sinabi ng mga tao na nakita nila ang mga tao ni Zuyu na umakyat sa langit at nawala. Kapag sinabi iyon ng mga tao, ang kanilang mga nagtatanong ay nagsabi na sila ay baliw o lasing. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang mga alingaw at maraming tao ang nagsabi na ang imperyo ng Zuyu ay wala ng tao. Ang mga tao ay nawala lahat sa pagitan ng isang araw at sa susunod. Marami silang tsismis. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-isip kung ang mga taong itinuturing na baliw ay hindi tama. Parami ang mga tao na pumunta kay Zuyu upang tingnan kung totoo ang mga tsismis. Marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga tsismis ngunit marami rin ang nagsimulang magduda, lalo na nang nasaksihan nila ang katotohanan. Ang mga alingaw ay hindi walang batayan. Ang napakalaking teritoryo ng imperyo ng Zuyu ay naging tiwangwang. Wala talagang tao doon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Zuyu, at walang makakaalam. Isa itong bagong misteryo. Ang mga tao sa labas ng mundo ay nagsimulang magsalita tungkol kay Zuyu sa lahat ng oras. Kahit maraming taon na ang lumipas, ang mga tao ay patuloy na nagtataka kung ano ang nangyari. Iniwan na ni Lin Feng si Zuyu. Namiss niya ang aktual na lugar, sinubukan niyang kalimutan ang nakaraan at magpatuloy. Ngayon, maaari na siyang tumutok lamang sa paglilinang. Nais niyang maging isang walang katulad na cultivator. Sa dagat ng Huang, isang lugar na hindi man lang napuntahan ng malalakas na cultivator ng maliit na mundong ito, may naghihintay. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin habang patuloy na umaatake sa kanyang katawan ang isang makapangyarihang desolated na chi. Ayon sa mga alamat, ang dagat ng Huang ay isang sinaunang larangan ng digmaan, isang simbolo ng pagkawasak. Ang dagat ng Huang noon ay ang tunay na dagat ng Huang. Malaki na ang pinagbago nito simula noon. Ngayon, ang mapanirang enerhiya ay kupas na, sa palagay ko. Dong ni Lin Feng. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at nagsimulang sumipsip ng lakas na parang baliw. Ang kanyang mga dragon ay umawit, ang siyam na ulo ng kanyang espiritu ng dragon ay sabay na bamuka ang kanilang mga bibig at nagsimulang sumipsip ng mapanglo na lakas sa buong bilis. Binago nila ang enerhiya sa pisikal na lakas. Lumakad si Lin Feng sa Huangxi, nililinas ang kanyang katawan gamit ang lakas nito. Siya ay nagiging mas malakas habang mas naiintindihan niya ang desolated na enerhiya. Sino ang nagsabi na ang desolated strength ay hindi maaaring maging cosmic strength? Pagkaraan ng 7 araw, sa ipinagbabawal na lugar ng Jiuyu, may lumitaw na mukhang iskolar, nakasuot ng puting damit. Gayunpaman, mukhang may sakit sila at dilaw ang kanilang mukha. Kahit nagwapo sila, may sakit talaga sila. Gayunpaman, ang taong iyon ay naglakas loob pa ring pumunta sa ipinagbabawal na lugar. Ang taong iyon ay si Lin Feng. Ang binata na pinatay niya ay nagsabi sa kanya na ang mga tao mula sa gobyerno ni Jiuyu ay pumunta sa ipinagbabawal na lugar ng Jiuyu. Hinanap nila ang ipinagbabawal na lugar sa loob ng 5,000 taon, at tuwang-tuwa na sa wakas ay natagpuan na nila ito. Ngunit napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Iyon ang unang pagkakataon ni Lin Feng sa ipinagbabawal na lugar ng Jiuyu. Walang sino man ang nangahas na pumunta doon noong nakaraan, dahil ito ay isang mapanganib na lugar. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Lin Feng ang kanyang sarili, talagang gusto niya itong makita. Itim ang lupa, itim ang langit, itim ang mga lawa at ilog. Parang hell. Nakita ni Lin Feng ang ilang tao sa paligid ng ipinagbabawal na lugar, lahat sila ay napakalakas na emperador. Ang mga taong iyon ay talagang ang mga malalakas na cultivator na sinabi sa kanya ng binata, at mula sa gobyerno ni Jiuyu nang walang pag-aalinlangan. Hindi sila inistorbo ni Lin Feng. Umupo siya sa di kalayuan at nagsimulang igalaw ang kanyang mga kamay na parang nagdodrawing. Siya ay talagang nag-uukit ng mga deployment spells. Kinailangan ni Lin Feng na mag-ingat at maghanda kapag nakabangga ang mga dakilang emperador. Ang mga deployment spell na ito ay makakatulong sa kanya na makatakas kung kinakailangan.